Okay, isang magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa programang Gulpe de Gulat at Truth and Knowledge ngayong Huwebes sa Kakampi Online. Alam niyo mga kababayan, kala ko may backup music ako eh. Ay mga kabayan, ngayon po'y araw ng Huwebes, no? Sa mga nagtataka na mga regular listener at viewer natin, mga kaibigan, solo ko muna ngayon, no? Solo ko muna ngayon dahil si Kajek tayo muna ay nakikiramay, no? Sa kanyang pinsan. Tinawagan ko kanina no? Sa pamilya ng pinsan niya, nakikitaos puso po tayo nakikiramay, no? Sa pagyaon ng pinsan ni Kajek Ortiz, no? Talaga niya ang ganyan ang buhay, no? Wala naman permanente sa mundo, no? Lahat tayo meron tuldok. Pag dumating yung tuldok na yan, kahit anong dami ng pera mo, kahit anong yaman mo, wala na, no? Hopeless na yun, wala nang pag-asa. Kaya habang tayo may buhay, lagi tayong mayroong pag-asa. Shout out sa mga kababayan natin, mga buhay na mga overseas Filipino workers. No, isang magandang umaga po sa inyo, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Panoorin niyo po ako isang oras dito sa Kakampi Online sa programang Gulpe de Gulat at Truth and Knowledge alas 2 hanggang alas 3 po tayo ng hapon. At syempre pwede kayong makibahagi sa ating ikukomento, no? Sa ating mga tatalakhaying mga balita, mga isyung napapanahon. Bahagi, makikomento, makitalakayan. Dito lamang yan sa Kakampi Online. Ay naku, bayan kong Pilipinas, no? Ang gulo-gulo ng ating bansa. Magulo nga ba? O nagpapagulo lamang mga politika. Masalimot ang mga usapin, no? Pagdating sa politika, bayan kong Pilipinas, hindi mo alam kung sino ang totoo, kung sino yung nagsasabi ng totoo, at kung sino po yung mga totoong mga lingkod bayan. Ang tinatawag natin mga totoong politiko, meron pa ba nun? Sige nga, pag-usapan natin. Bago natin pag-usapan, no? I-shout out muna natin yung ating mga kababayan, mga kaibigan, mga kapeso, mga ka-classmate, mga kabats, no? Lahat po ng ating mga kaibigan dito sa Facebook, no? Shout out sa inyo mga kabayan. Sige nga po, shout out kay Brazil Namper. Kung mahina raw yung micro, mahina nga ba yung mic natin RV, kung mahina yung audio natin. Ayan, sabi kasi nakikinig ito from Tansa, Cavite. Ito si Brazil Namper. Ayun naman pala. Mahina po, Kuya Jun. Or, sa akin lang po mahina. Ayan, tinodo na ni RV. No? Dito sa studio, dalawa kami ni RV ngayon. No? Makibahagi, makikomento sa ating mga isyong pag-uusapan. Yan tanong mga kababayan. Ang inyo bang katawan feeling good? Feeling strong? Feeling healthy? Sige nga, tignan natin kung kayo feeling healthy. Ayan, okay na po, sabi ni Brazil. Alam niyo mga kababayan, ito'y advice lamang, no? Dahil sabi nga po, sadyang mainit ang panahon. Tapos biglang-biglang bubuga, no? Bubuhos ang isang mahinang ulan. Malakas tapos biglang mahinang ulan. Hindi po, gawin natin to mga kababayan sa mga nagkakaedad. Tulad po ng inyong lingkod. Oh, di ba? Lagi po kung always ready. Sa umaga, ready ako para maglakad at tumakbo.
O, ito tip, maganda po ito, no? Lalo na yung matataas ang sugar. Maganda to. O kaya, meron po kayong tinatawag na asthma. Meron kayong arthritis. Meron kayong rayuma. O sumasakit ang inyong mga kasukasuan. Simple lang, bayan, no? Konting-konting, unat-unat, inat-inat at practice lakad at walking, no? Walking and jogging kung kaya nyo pa. Yan lang sa paligid-ligid ng inyong barangay, o pwede kayong maglakad. Maliban na lamang kung yung barangay, puro kalat. Shout out kay Carlos Chung. Ayan, ang Pinoy. Si Chinoy. Yeah, Chinoy Public Service. Si Chinoy. Okay, mga kababayan, topic natin. Nako. Eto, punta natin si Comelec. Comelec tuloy. Comelec. Kanina na itong hayang ko po, no? Na kung saan, no? Balita. Ito'y na-shoutout sa isang Facebook, no? Nabasa ko, So, kung malapit na po yung eleksyon, mga kaibigan, mga kabayan, mga kabarangay, mga kabatikusan, ito po. May announcement, may babala, may reminders. Ang Comelec, kasi ang Comelec po, ang isinasang-alang, sinasandigan, at ikangay pinangangatwiranan. O nagagamit, mga kaibigan. Kung malapit na po yung eleksyon, ito matagal ng issue, no? Pero bayan, no? Bakit itong issue to hindi natapos-tapos? Sabi nga kapag may usok, mayroong apoy. Diba? Alangan maging abo agad. Siyempre kapag may usok, may apoy. Matagal na po 7 to, no? Lalo na po natatandaan ko po nung nabubuhay po, no? Si Kajeriak. No? Ito yung siya nag-expose nito, ha? Expose na kung saan sumali yung kanyang grupo, no, yung mga mamamahayag, isinali niya sa party list. Ito, buhay na katotohanan nito, no, dahil susundan ko lang itong sinasabi po ng Comelec. Mag-ingat sa mga nagpapanggap na taga-Comelec. Ha? Ito po yun, bayan. Kailangan mo raw, no, halimbawa, ikaw tatakbo. Kakandidato. Siguro sa posisyon na tatakbuhin mo, no? Kung mayor, konsihal, congressman, gobernador, senador, mayroon palang gaila dyan. Gaila, no? Lagay, padulas. Ayan, no? Ito po yun. Ang sinasabi, ito raw mga nagpapanggap na taga-Comelec. Bagay, no? Comelec sa Comelec. Bagay na bagay ito. Shout out kay hindi ko na si paring Perdi Domingo Ngayon, mga kababayan, bagay na bagay ito, no, sa pag-uusapan natin. Sabi ko nga, kapag may usok, mayroong apoy. Ngayon po, biglang sumambulat Kung mo nalalapit na po yung eleksyon, ilang pikit na lang, ilang kembot na lang, ilang ayuda na lang. O ano pa sasabihin natin? Ilang tulog na lang. Ayan. Alam niyo mga kababayan, mismo itong si Garcia, Comelec chairman, ayan ang nagsasabi, kapag meron daw po na lumapit sa inyo, kay mga kandidato, kayo mga tatakbo, o ano man ang tatakbuhin nyo, kung tatakbo kayo ng marathon, tatakbo kayo dyan sa Luneta, hindi po. Kung tatakbo kayo at nagnanais nyo maglingkod bayad, hindi na po lingkod bayad, no? Lingkod bayad. Kasi, kayo'y magbabayad para manalo sa inyong pagkakandidato. Isipin nyo bayan, no? 50 million hanggang 70 million hanggang 100 million ang lagayan sa Comelec o nagpapanggap na taga-Comelec o Comelec. Laki pala ng lagayan dyan, 50 to 70 to 100 million para ikaw ay manalo sa minimithimong posisyon. Siyempre, pwede biyang, konsyal siguro, mura-mura lang no? Siguro, mga 5 million lang yan no? Konsyal no? Di ba? 10 million, siguro, gano'n, no? Ang lagayan. Ang sinasabi po, 50, 70 hanggang 100 milyon, ang lagayan sa nagpapanggap na tao po, no, na mga taga Comelec. Comelec as in
COMELEC. Yan sinasabi po ni Winston Garcia, chairman ng COMELEC, walang katotohanan yan. Kapag mayroong lumapit sa inyo na mga kakandidato, isuplong nyo at isumbong nyo po, kanino? Kanino isusumbong? Minsan ko na nga po sinabi, kung nabubuhay lamang po si Ka Jerry Yap, nako, pwede nating kapanayamin at pwede itong manindigan dahil siya mismo ang nagsabi. Nung siya'y tumatakbo bilang party list, no? O bilang sa marginalized sector o kinatawan ng mga mamamahayag, merong mga taga-COMELEC ang nangihingi yata sa kanya ng milyong-milyon para lumusot ang kanyang party list. Sabi ko nga bayan, bakit walang katapusan tong isyong to? Talaga bang walang bayaran sa COMELEC para ikaw ay maging elect? Shout out kay Hubita Custodio. Ayan, nanonood sa atin, no? Hubita Custodio Alegre. Siyempre, shout out sa inyong barangay. Ito kasing pinag-uusapan natin, no, bayan, malapit po sa ilong. Hindi ba ang bibig malapit sa ilong? Yung mga isyong mga pag-uusapan, mga isyong talagang nalalaman, may katotohanan, pero pinasusubalian. Hindi ba mga kaibigan, buhay na katotohanan, pero hindi po mapatotohanan. Kasi may deny Deny. Di ba? Siyempre po, kapag halimbawa ang nabuko, bakit ka aamin? Sira ba ulo mo para umamin? Kapag umamin ka, patay kang bata ka, sindikato yan, bayan ko, 50 to 70 hanggang 100 milyon. Magiging ano ka? Pwede ka maging mayor, pwede ka maging congressman, pwede ka maging gobernador, pwede ka maging senador, pwede ka pa maging vice president, pwede ka pa maging presidente. Sabi nga bayan kapag may usok, may apoy. Pero madali naman pong mag-deny, hindi ba? Madali naman pong ika nga, hindi totoo yan. Hindi ba? Dito pa sa Pilipinas, no? Kung uso yung si Pinocchio, alam niyo ba si Pinocchio? Yung manyikang sinumpa, yung kahoy, no? Kapag nagsisinungaling, di ba lumalaki ilong? Dito bayan kong Pilipinas, only in the Philippines. Sabi nga po, no? Sabi po sa banal na kasulatan, sa 10 kautusan, huwag kang magsisinungaling. Ito pong huwag kang magsisinungaling, pinakyaw na po ng mga tarantado, Hudyo, ano pa sasabihin natin? Barabas, Judas, dito sa Pilipinas. Mas minaster po ng mga lingkod bayan dito, na lingkod bayan, yung pagsisinungaling kaysa pagsasabi po ng katotohanan. Sabi nga, kita na ang ebidensya, no? Kita na ang lahat. Buko na, nagkakaila pa. Only in the Philippines. Shout out sa Certified Tondo. Alam niyo mga kababayan, no? Ito'y napapag-usapan lamang kasi pwedeng mag-deny, no? Deny ka ng deny. Pero paulit-ulit na nangyayari. Hindi ba? Ito parang mind conditioning. Tingnan niyo po, kailan ang eleksyon? Sa 1 taon, di ba? Mayo uli yan, magbubulahan na naman tayo. Mabobola na naman ang maraming Pilipino. Malolokot, mabubudol na naman ang maraming Juan de la Cruz para bumoto. Meron na namang bulahan na mangyayari. Mind conditioning. Yung hindi mo inaasang mananalo. Hindi ba? Kung yung hindi mo inaasang matatalo. Ganito po yung uri ng eleksyon po sa ating bansa. Paikutan. Bayaran. Ano pa? Lokohan. Only in the Philippines ba yan, di ba? Ito'y napag-usapan lamang, mind conditioning, di ba? Sabi naman po ni Winston Garcia,
chairman ng COMELEC. Ha? Walang katotohanan yan. Hindi totoo yan. Huwag kayong maniniwala dyan. Ang COMELEC, isang institusyon na ikangay hindi pwedeng lagyan. Hindi pwedeng ikangay wasakin. Hindi pwede. Basta lahat hindi pwede. Pero nagkalintik-lintik po yung ating eleksyon. No? Nang magkaroon po ng smart magic. Naging hocus-picus. Wala na yung sagradong boto ng masang Pilipino. No? Dati, pag bumoto ka, sinusulat mo yung pangalan ng mga iboboto mo, hindi ba? Ngayon, binibilugan mo na lang kapirasong papel, ipapasok mo sa Smart Magic, paglabas, bayan, yung 4 na araw na bilangan, bayan ko, wala pang 1 oras, tapos na ang eleksyon, may nadeklara ng nanalo. Paano tayo maniniwala na malinis ang eleksyon dito pa sa Pilipinas? Naku po! Bayan ko, ano ba yan? Pero alam niyo, puntahan natin ang isang isyong pinag-uusapan ngayon no? Yung issue na sa daming problema ng sambayan ng Pilipino, sa mahal ng bilihin, sa hirap ng mga kababayan natin. Ano pa ba? Lahat yata po ng hirap nandito na sa Pilipinas Wala man lang nag-isip na gawa ako ng batas. No? Yung mga mambabatas natin, Latin natin, maski na presidente. Gawa nga ako ng programa para natapos ang aking panunungkulan. May maipagmamalaki ko, meron ako ipamamana sa aking mga anak, sa aking mga apo, sa aking pamilya ng isang maayos na batas at mayroong magandang reputasyon. Yun, di ba dapat ganun po yung dapat yung kaisipan, no? Ng ating mga serbisyong bayan, naglilingkod sa bayan. Dapat ganun ang kanilang pag-iisip paglilingkod ng katapatan, walang alinlangan, di ba? Dapat ganun Ano ba maganda? Yung may legacy kang maiiwan, no? Na pag-uusapan, hindi. Ang gumawa ng batas na yan, si Senator Puruntong. Ang gumawa ng batas na yan, napakaganda, pinakikinabangan ng salinlahi. Itong si Congressman Ganire, ganun, di ba? Yung nangyari bayan ko, iba Iba po nangyari po sa ating bansa, di ba? Sabi ko nga, sa dami ng batas na dapat gawin, ito po, yung Eddie Garcia Law. Batas ni Eddie Garcia o batas ng Eddie Garcia. Kanina iniisip ko po nung hindi ko pa nababasa itong dyaryo. Ano ba, meron ba talagang Eddie Garcia Law? No? Kasi wala akong natatandaan na isang kilala, no? Pagdating po sa larangan ng politika. Kasi pag sinabing law, batas, hindi ba? No. Hindi. Bagamat iniisip ko, ang Eddie Garcia ang kilala ko, si Eddie Garcia, yung artista, yung direktor, hindi ba? Yan yung Eddie Garcia. Yung pala bayan ko, yung nga pala, si Manoy. Si Manoy, ginawa ng batas. Isipin nyo bayan, may problema tayo sa West Philippine Sea. May problema tayo sa nagmamahalang bigas. May problema tayo sa kahirapan ng sambayan ng Pilipino, sa taas ng presyo, sa bilihin, sa sakit. Lahat yata po, nandito na ang problema po sa Pilipinas. Tapos po, ang batas na ginawa, batas para sa artista. Wala tayong wala tayong kontra. At least meron pong ipatutupad na alituntunin na makikinabang ay mga artista. Pero tanong bayan ko yan ba kailangan pa talaga ng batas? Hindi ba pwedeng gawin muna nating 20 pesos ang bigas? Hindi ba, bayan kong Pilipinas? Hindi ba
pwede yung mga tarantado at walang ya, Barabas at Traidor at Judas na naghutas sa ating bansa, yun muna yung pagkaabalahan at kasuhan. Yung mga magnanakaw, mga tulisan, yung mga pirata, hindi ba pwede yan muna ang hulihin, panagutin sa batas? Bayan kong Pilipinas, eto, no, kapag sinabi mong Eddie Garcia Law, alam mo na kagad, tumutuon yung batas na yan para sa mga artista. Yung mga nagtatrabaho sa pinilakang tabing. Yan, nandiyan yung mga crew, andyan yung mga nagbubuhat ng uso pa ba yung yung tinatawag yung film? Alam ko hindi na uso ang film. No, yung nagbubuhat ng mga camera, 'di ba? Yung director, ano pa ba? Yung mga staff, mga artista, 'di ba? Yun titignan mo, yan ba meron bang mga health insurance, 'di ba? Meron mga kabiyayaan kapag sila'y nagretiro na bilang artista, bilang direktor, bilang staff, bilang writer, etc., etc. Tingin ko naman bayan ko, meron di ba? Una, kapag nagtrabaho ka, dapat meron kang SSS. Di ba? Dapat kapag nagretiro ka, sa trabaho mo, may matatanggap kang pensyon. May batas na puro kapag halimbawa, retirado ka na, retarded ka na. Talaga pong may matatanggap ka. Ayon sa ayuhulog mo doon sa SSS. Nagko-contribute ka, no, para sa pagre-retiro mo. Ayun. Meron namang batas pong yun Pero bakit meron pang tinatawag na Eddie Garcia Law? Hindi ba tayo'y napopolitika nitong mga artista? O ginagamit ng artista sa pamumulitika? Yun lang bayan ko, no? Yun lang ang sentido común natin, para yun ang direksyon, bakit si Eddie Garcia lang? Hindi ba? Tayo magtatanong lang, hindi tayo mangbabaterya. Bakit si Eddie Garcia lang? Ang dami-daming magagaling ding artista. Andyan si Dolphy, di ba? Dapat, Arvin, di ba? Dapat meron ding Dolphy's Law. Lagay na natin si Fernando Po Jr. Law. Yung mga talagang nag-ambag, nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Huwag na natin isama si Erap Estrada. Puro kahihiyan ang ginawa niyan sa bansa. Asensya na po, bayan ko. Buhay na katotohanan naman Hindi ba? Convicted niya si Erap Estrada. Kaya hindi mo pwedeng bigyan ng karangalan. Walang karangalan yun. Ang sinasabi ko, ayan, yung mga hindi nakasuhan, no, hindi convicted. Bayan. Yan, Fernando Po. Si Fernando Po, binigyan ng pangalan, no? Hindi nga lang batas. Anong batas? Batas ng kalsada. Baka mamaya sabihin nyo, ito talaga si Kadyo, niloloko kami. Anong batas ng kalsada? Hindi ba pamagat ng ng pelikula ng FPJ? Hindi po. Meron pong kalsada. Hindi ba yung Roosevelt? Yan, yung pong Roosevelt. Di na po Roosevelt po yan. FPJ Avenue na po yan. Huling terminal ng LRT1. Ayan po, dati Roosevelt, ngayon Fernando Po Jr. Avenue na po yun. Pangalan ni FPJ. Pero si Dolphy, wala pa akong naalalang binigyan ng pangalang kalsada, no? At lalong hindi binigyan ng pangalan ng batas. Kaya lang natin na papag-usapan to, bayan kong Pilipinas. Sa dami nga po ng problema, hindi ko kino-contest yung pagbibigay po ng ikangay. Pirmado ito ni ni Pangulong Bongbong Marcos. At ikangay nilinangan, 'di ba? Pinursigahan, inakdaan, pinanukala hanggang sa naperyudan. Batas na po yung Eddie Garcia Law. Isunod niyo naman si Dolphy Law. Isunod niyo naman si Fernando Po. Isunod niyo naman, buhay pa. Ito na lang yata yung matibay-tibay po, no? Si Miss Gloria Romero.
Sana, no, kung talaga nagbibigay po kayo ng ganitong mga karangalan sa isang artista, bigyan niyo po ng karangalan si Miss Gloria Romero. Siya pa po, no, hanggat ikangay humihinga pa, hanggat may buhay pa, hanggat makakaramdam pa ng tuwa at pagpapasalamat sa gagawa ng akda ng Gloria Romero Glo, gawin nyo na. Paano mararamdaman pa ng isang patay ang isang batas kung patay na ang gagawin niyang batas? Ito'y napapag-usapan lamang bayang kong Pilipinas. Sana po, kung gagawa kayo ng isang makatotohanan, gawin nyo ng totoo. Ito'y napapag-usapan lamang. Ay, nakabayan, no? Eto po. Sige. Naumpisahan ko po yung artista. Malapit na pala. Kailan ba yung natin? Awarding. Magkakaroon na naman kami ng award. Baka mamaya, alam nyo dito sa Kakampi Online, no? Kapag nagbibigay ng award ang Kakampi Online, baka sasabihin nyo po, ano ba yung Kakampi Online? Teka muna mga kababayan, ha? I-search nyo, i-google nyo. Alamin nyo muna po, ano ba yung Kakampi Online? Ang Kakampi po, no? Kapisanan ng mga kamag-anak ng mga manggagawang migranteng Pilipino. Kakampi. Kapisanan ng mga manggagawang migranteng Pilipino. Sa madaling salita, nakatuon po ito, no, sa ating mga kababayan na nag-aambag, nagko-contribute, no, na mga pakikinabangan ng ating bansa, mga overseas Filipino workers na tumutulong para iangat ang ekonomiya ng bansa. Mga overseas Filipino workers natin, no? Dito po nakatuon ang Kakampi. Kapag may problema po ang ating mga kababayan sa ibang bansa, no? Sa China, sa Taiwan, sa Hong Kong, mga domestic helper, mga overseas Filipino workers, Kakampi ang kumakampi. Kagapay po natin ang iba't ibang sangay ng gobyerno, no, para nga po ay makatulong sa mga kababayan natin nasa ibang bansa, no. Yan po yung Kakampi. Hindi po ito lumabas na bigla po naging online. Ito po ang kauna-unahang online sa buong Pilipinas. Ngayon, sa pagbibigay ng award, nagbibigay po ng award ang Kakampi sa mga kinikilalang mga artista, no? Mga kinikilalang nag-aambag po ng maayos, ng maganda para sa sambayan ng Pilipino. Pinipili po, may criteria po 'yan, no? Meron tayong mahuhusay na mga announcer, broadcaster, artista. Meron po mga pagkilala sa iba't ibang institusyon. Meron, kaagapay po ang iba't ibang po'y sangay ng ating pamahalaan at kinikilala ang Kakampi Online. Baka kala nyo po, bigla lamang lumutang ang Kakampi. Sabi nga bayan, bago naglabasan ng mga online ngayon, Kakampi ang nauna. Ngayon, napag-usapan ng pagbibigay ng award at pagkilala rito sa Eddie Garcia Lo, pag-usapan po natin ngayon ang nangyari sa 72nd na ikangay pagbibigay award ng PAMAS. Ano ba nangyari sa PAMAS? No? Yung award po, yung sa PAMAS, ano ba ang meaning ng PAMAS? Film Academy Movie. Ewan ko, nakalimutan ko iba. PAMAS Award po, bayan ko, napakatagal na po nito, no? Nang ikangay pagbibigay ng mga award sa mga kinikilala, sa mga mahuhusay na artista. Natatandaan ko pa si FPJ, muli, babalik ako kay Fernando Po Jr., no? Kasi nung panahon niya, talaga po yung mga artista na mga senior citizen, kinikilala, hindi ba yung Eddie Romero? Hindi ko kilala yun, ha? Magaling pong yun, direktor. Maraming magagaling na direktor, magagaling na artista na talagang sinasaluduhan, hinangaan, ginagalang, nirerespeto
yung mga artista, no, nung panahon po ni Fernando po Jr. Hindi po nakakalimutan ang mga nag-ambag ng mga tumandang artista. Pati mga artista nagkakasakit. Handang tumulong po ang isang organisasyon. Ang alam ko, Mowel Pan, no? Ito po ay naging pangulo po dyan, kung di ako nagkakamali, si Fernando po Jr. Magaling din, itong si Pogi, hindi si Poging si Bong Revilla, no? Si Rudy Fernandez. Maganda rin yung pamamalakad nito, no? Kinikilala po yung magagaling na artista, yung mga lumipas na artista, pero ito bayan ko, sa PAMAS Award pa nangyari. Na kung saan bayan, si Miss Eva Darren, bayan ko, sabi nga, panahon pa ng kapanahonan pa ng nanay ko yung Eva Darren Eva Darren na yan, nung maliliit pa kami. Talagang hindi matatawaran ang inambag nito, no? Ang pagkilala sa kanya bilang magaling na artista. Ito po bayan, sakyan lang natin ng konti. Kala ko po kung ano nangyari, no? Numabasa ko po yung nangyari kay Miss Eva Darren, bayan, talaga naman pong nakakalungkot. Sabi ko nga, ito po napakasimple po ng pagbibigay ng award ng kakampi sa mga kinikilalang artista, mga nag-aambag sa ating bansa, sa larangan ng po'y pagseserbisyo, no, pag-arte, sa mga sining. Kaya dito po sa kakampi, bayan, sabi ko nga yung pong mga sumisibol pa lamang na artista, binibigyan na po ng pagkilala yan. Yung mga nakalipas na artista, nandun pa rin ang pagkilala ng kakampi. No? Pero dito sa PAMAS, bayan ko, sabi nga ito po kinikilala sa buong Pilipinas ang PAMAS Pero nangyari po sa pagbibigay ng pagkilala sa isang Eva Darren, no? Binigyan ng imbitasyon. Hindi naman pupunta ron yung binigyan nilang imbitasyon gaya ni Miss Eva Darren. Binigyan nila, natural pupunta ron dahil kinikilala niyang kanyang kagalingan sa pag-aarte, sa pinilakang tabing, no? Siyempre mayabang yung ale. Bit-bit niya ang anak niya, bit-bit niya yung apo niya. Kasi aakit siya ng tablado Tatanggap siya ng award o pagkilala sa isang prestigyosong award. Ang PAMAS Award. Kinilala yung kanyang galing Pero anak ng kamote, pagdating doon, hindi nakaakit sa entablado. Na-box out. Sabi po, hindi raw nakita anak kayo ng kamote, binigyan nyo ng imbitasyon. Tapos sasabihin nyo, hindi nyo nakita. Paano nyo ba ini-screen yung mga binibigyan nyo ng imbitasyon? Ganun lang bigyan mo ng imbitasyon si Mr. Arbis. No? Kikilalanin natin siya bilang magaling na artista. Mr. Arby. Di ba? Nakawatch sa atin si Carre Yu, si Kabise ng Lacandula High School. Alumni Batch 76. Ang pangalawang pangulo ng Batch 76, si Carre Yu na nanonood sa atin. Balikan natin, halimbawa, ang pangalan po ng bibigyan po ng pagkilala, Mr. Ryu. Bibigyan mo ng imbitasyon. Natural, natanggap ni Mr. Ryu. Isang magaling na aktor ng pinilakang tabing. Aatin yan. Pagdating po doon sa prestigyosong award, doon sa venue, anak kayo ng kamote. Hindi nyo papansinin at hindi nyo kikilalanin. Sabi ka, paano nyo kinikilatis yung mga binibigyan nyo ng award? Na masahe. Ang balita ko, mukhang hindi pa kasama yung pagkain sa PAMAS Gumastos para itong ale. Sabi po yan ni Divina Valencia, no? Isang magaling ding artista ng ating pinilakang tabing. Marami pong kumontes, maraming tumuligsa. Hindi ba? Ano ba batayan nyo?
Paano nyo ba kinikilatis? Paano nyo inaayos? Ano yung criteria ng pagbibigay ng award? Bibigay nyo ng award tapos hindi nyo pa akyatin sa entablado. Napahiya yung Alice sa kanyang mga apo, sa kanyang mga anak. Isipin mo nga naman. Mula sa malayong lalawigan, pumunta dyan sa inyong venue. Pagkatapos dyan, hindi nyo pa akyatin, sasabihin nyo, hindi nyo nakita, anak kayo ng kamote. Wala ba kayo attendance? Tapos gagawa kayo, eto ano kaya itong magiging itong Eddie Garcia Law na to? Ano magiging aksyon kung merong ang batas ng Eddie Garcia Law? Meron kaya ang batas na para sa mga binastos na matandang artista? Dapat po meron, di ba bayan? Dapat meron. Hindi puro wento, wala namang wenta. Ay, nakabayan kong Pilipinas, no? Ito'y bulat-lat lang natin dito sa usapin ng pagbibigay ng pagkilala. Eddie Garcia Law. Ito ba kasama yung magbibigay ng award? Ingat po tayo mga kababayan, ha? Ito po, sa lahat ng mga naka-shoutout sa atin, sa lahat ng mga kaibigan natin, sa lahat ng mga tao sa Pilipinas, ingat po kayo sa COVID-19 na naman. May COVID na naman. Tama na yan. Naubos na yung pera nung panahon ni Duterte. Ang dami na pong nabudol yung lintik na COVID-19 na yan. Bagamat totoo, maraming nagkapera sa panahon ni Pangulong Digong. Huwag nyo nang ulitin. Maawa na kayo sa mga kababayan natin. Ang tatamaan nito, bayan ko, yung mga maliliit na naman ng walang panggastos. No? Hindi, bumuelta ang Department of Health And sabi po, mag-ingat dahil ito na naman si COVID-19. Uso na naman. No? Pinangangamban dahil marami na raw po nagkakasakit. Magpanik na naman yung mga kababayan natin. Teka, may COVID na naman. Alam niyo naman po, kakambal ng COVID, nakaw Perang ninakaw hindi ba? Kita niyo po yung lintik na parmaling yan. Hanggang ngayon, hindi malaman kung saan napunta yung pera. Ito, napagsamantala, yung COVID, ginamit po sa kawat, pag nanakaw yung pondo, di ba? Isipin mo, no? Ikaw yung supplier na mga gamot at mga gamit laban sa COVID. Tapos wala kang kapital. Nung iniimbestigahan, minura ni Digong, ito sila Gordon, si Pangilinan, si Drilon. Bawal imbestigahan. Ngayon, bayan kong Pilipinas, uulitin nyo na naman. Pero na naman COVID. Hindi. Bumuelta na naman ang DOH. Hindi, ito flirt lang. Hindi naman masyadong nakakahawa. Pero mag-ingat. Hindi naman daw po ganun kataas yung nitong variant ng COVID-19. Hindi naman daw ganong sabihin na natin, hindi nakamamatay. Doon natatakot ang marami natin mga kababayan. Pag COVID talaga, tepok no? Dito matetepok po. Maraming natetepok, pero maraming nagkakapera at nagkakakwarta dahil sa COVID. Huwag yun ang ulitin yung COVID na yan, bayan. No? Pag sinabing COVID, pere. Kita nyo po yung mga Duterte. Kita nyo po yung kumpare ni Duterte. Mga namunini sa panahon ng COVID. Ngayon, hindi pwedeng imbestigahan. Merong iimbestigahan, puro mga bangaw. No? Puro bangaw, pero yung pinakamalaking bangaw, hindi kasali sa iimbestigahan. Sino ba yung malaking bangaw nung panahon ng COVID? Ayan, si Duterte. Hindi pwedeng imbestigahan. Pinalusot sa Senado, imbestigahan yung mga bangaw. Pero si Duterte, wag isasali. Shout out kay Ricardo Rebaño na nanonood po sa atin. Makilahalo at makikomento po kayo sa ating pinag-uusapan ngayon. Mga isyong pinag-uusapan. Ito'y napapag-usapan lamang. No? Ingat daw tayo sa COVID.
Kanina kasi sumakay ako sa LRT, papunta rito sa studio eh. Oh, ang daming tao eh. Siksikan, no? Halos magkapalitan na kami ng mukha eh. Partida, nandun pa ako sa special na lugar eh. Dahil senior eh. Iba, kita nyo po yung balbas ko puti. Oh, senior eh. Hindi ko sa special, sa ano ba ito? Bagon. Sa una, senior ka eh. Pagpasok ko po, yabang ko po, akala ko maluwag eh. Kamukat-mukat mo, siksikan. Pero ngayon, nagtataka ako, no, sa dami po, ang daming tao ngayon sa LRT, karamihan po, mga nakabelo. Inisip ko, ano ba ngayon? Hindi naman Huwebes, hindi naman Biyernes. Kapag Biyernes, ano yan eh, Quiapo, hindi ba? Simbang Quiapo pag Biyernes. Pag Miyerkules naman, Baklaran. Papunta ako ng Pasay dito sa studio natin. Nakabelo. Yung pala mga kababayan natin, mga Muslim. Mga nakabelo. Ang dami nila kanina po sa LRT. Kaya nga po, pinangangambahan yung sipa ng COVID. At kung magkakaroon ng COVID siya, dami ng tao sisikan po sa LRT. Malamang hawa-hawa na kami. Pero anyway, mga kababayan, mag-ingat, no? Wala pong mag-iingat sa ating katawan, kundi mismo tayo may katawan. Palakasin natin yung immune system natin, gaya na ginagawa namin ni Caboy Ricardo Rebaño. Takbo, lakad sa umaga. Maganda pong vitamina sa katawan. Ay, nakabayan kong Pilipinas. Pag-usapan natin. Ano ba nangyari? Eto bayan, nakakalungkot. No? Yun nangyari pong hindi aksidente, no? May tawag dito, no? Sakuna ba? Hindi sakuna. Hindi rin pwedeng disgrasya. Pwede dinisgrasya, no? Yun nangyari pong pamamaril diyan sa Ayala Tunnel. Yung lusutan po sa ilalim, di ba? Nadadaan ako diyan eh. Nagkaroon yata ng gitgitan, bayan ko, no? Ang ginawa ng isang tarantadong naka Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, siyempre, yanmanin, di ba? Yayamanin. Nung inunahan niya, yung kanyang nakasabay, no? Kasi bakit mo babarilin? Hindi ba? Ano atraso? May sakay na bata, may sakay na babae, tapos yung driver, binaril. Siguro, wala naman sigurong malaking usapin doon, di ba? Wala namang bengana nangyari o mga personal na nangyari. Binaril, yung driver. Umikis-ikis po yung sasakyan eh. Hanggang sa minabangga, di ba? Patay yung driver, bayan ko. Eto po ngayon. Puntahan natin ito mga talongges sa gobyerno. Dito kasi bayan para tayong na ngayon, wild west na ngayon, no? May pera ka, bumili ka ng baril. Magbaril ka. May pera kang pambili. Kailangan ng lisensya, okay lang. May LTAP, okay pa rin. May permit to carry, okay pa rin. Bakit? Meron kang pera. Hindi ba? May kwarta ka eh. Ngayon kahit sino eh. Hindi ba? Kahit civilian eh. May pambili ka ng baril, di ba? May panglisensya ka, mayroon ka pang permit to carry, lahat ng kailangan, gamitan mo ng pera, magkakabaril ka. Dati, ang baril, bayan ko, required, di ba? Sa mga opisyal ng pamahalaan. Ang mga nanunungkulan, pwede, di ba? Proteksyon nila sa sarili nila. Ang barangay at kagawad nga, pwedeng magbaril eh. Pwede, di ba bayan? Pari nga, may baril eh. Ito po yun, naging maluwag eh, di ba? Meron pa nga gang store ngayon, no? Di ba? Meron pa nga baril doon, pinakikita pa yung baril ni Robin Padilla eh. Shout out po, sabi ni Ricardo Rebaño. Pinakikita pa, meron pang baril ni Robin Padilla. Tingnan niyo po yung... Ako, hindi ako kontra, di ba?
ang binibigyan po ng baril, yung karapat dapat bigyan ng baril. Hindi ba? Gumagahal na pa, ay yung Eurotest po. Yan ba talagang, ika nga yung pong kumukuha ng baril, pasado kahit siraulo? Kasi kaya lang natin napapag-usapan ngayon, binaril yung driver eh. Gitgitan lang sa kalsada o no, nangyayari po yan, bayan, di ba? Kadalasan na nangyayari po. Ang tanong natin, may lisensya ba yung baril? Palagay ko bayan, kung may topak ang isang kukuha ng baril, hindi papasa sa Eurotest, di ba? Mag-Euro ka eh. O, bagsak ka na ngayon. Bakit may baril? Walang sinasabi kasi kung yung baril, may lisensya o wala. Isipin mo na, agit-gitan mo sa kalsada, binaril mo. Alam niyo ba yan, sabi ko nga ito mga ganitong klase ng tao, ang utak demonyo. No? Ito hindi, para sa akin huwag niyo ikulong. Hindi ko sinabing huwag niyo ikulong, patayin niyo. Hindi. Gawin niyo pong pambala dyan sa bundok, ilaban niyo po sa mga terorista at komunista. Para pakinabangan naman, di ba? Ilaglag niyo doon sa bundok, ilaban nyo sa NPA, ilaban nyo sa mga terorista at komunista. Magaling kang bumaril eh. Ang binabaril mo, mga inosenteng tao. Dapat mang barilin ang isang tao, di ba? Pwede naman kayo magmuraan kung magmumuraan kayo. Binaril eh, di ba? Nangyayari, madalas po yan, bayan ko. Sana po, bigatan ang parusa sa gumagawa po ng ganitong kawalangyaan sa ating bansa, no? Ang gulo na natin. Magulo na tayo, bayan ko. Nagulo tayo masyado sa mga magagaling at matatalino dito sa ating bansa. Alam niyo bayan, tayo okay na tayo dyan, RV, na ano mo na. No, meron tayong babasahin. No, basahin ko muna, tika muna nag-shoutout si akin tsaka natin balikan. No? Ito po. Merong nakong isang okay na rito. Ito na lang basahin ko. Hindi mo nakuha, no? Hindi. Balita. Ito muna. Kasi nagkaroon kami ng kanina, naibalita ako na to sa Balitang Tanghali dito sa online. Ito naman po, basahin ko yung mula po sa lungsod ng Maynila, no? Balita po para sa lungsod ng Maynila. Bago mga opisyal ng PCCII nangako ng ayuda sa Maynila. Ang mga bagong halal na opisyal ng Philippine-China Chamber of Commerce Industry Incorporated ay nangako ng ayuda sa lungsod ng Maynila sa abot ng kanilang makakaya na ginantihan naman ni Lacuna ng pagtiyak sa mga ito ng tulong sakaling kakailanganin niya ang tulong o kakailanganin nila ang tulong ng lungsod ng Maynila. Ang PCCI sa pangunguna ni na new President Arian Howe, Past President Joey Go, at Vice President Alan Apaga at Liu Puyuan ay nag-courtesy call sa alkalde na sinamahan ni City Administrator Bernie Ang, kung saan inanyayahan ng mga ito na maging bahagi ng 453rd founding anniversary ng lungsod na tinawag na Araw ng Maynila. Ang grupo kung saan ang mga miyembro ay may mga negosyo sa Maynila ay sinigurado ni Lacuna na bibigyan ng buong proteksyon at tulong at hinimok din ng mga ito na mag-imbita pa ng mga miyembro na mag-i-invest sa lungsod ng Maynila. Sa bahagi ni Howe, sinabi ni Howe kina Lacuna at Bernie Ang na itinuturing ng kanilang grupo ang Maynila bilang pangunahing business investment area. Ayon naman kay Ang, sa grupo ng Maynila, lahat ng mga business owners ay may katiyakang makaranas ng kagaanan ng pagsasagawa ng kanilang negosyo sa pamamagitan ng mabilis na proseso ng mga requirements, maging sa pagsisimula ng bagong negosyo o pag-renew ng required documents. Yan po yung balita sa lungsod ng Maynila. Meron pang isa na pinasa po si kasamang Andy Garcia na
na mababasa nyo lamang po bukas. Ngayon po, mauna na tayo magbalita. Mayor Hani at 5th District Erwin Cheng, pangunguna ng groundbreaking sa Manila Cancer Center. Pinangunahan ni na Manila Mayor Hani Lacuna at Congressman Erwin Cheng ng 5th District ang groundbreaking ceremony sa darating na buwan ng gusali para sa itatayong Manila Cancer Center sa kabisera ng bansa. Kagaling naman. Ito ang inanunsyo ni Cheng na maging panauhin ng MACRA o Balitaan Forum ng Manila City Reporters Association, kung saan sinabi rin niya na makakasama nila ng alkalde na sa isasagawang groundbreaking si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, mga senior opisyal ng Congress, pati na ang mga kinatawan ng Maynila sa Kamara at ilang pang mga opisyal ng lungsod. Ang kauna-unang MCC ang siyang magbibigay ng kinakailangan serbisyo para sa mga may sakit na kanser ng libre. Binigyan pa po rin ni Cheng ang pagiging generous ni Lacuna na ilaan ito para sa itatayong MCC sa 2,000 square meter na lote. Ang batid na ang MCC ay itatayo sa loob ng ospital ng Maynila. Compound na ito ipapangalan sa yumaong dating Governor Benjamin Cocoy Romualdez, ama ni Speaker Romualdez. Ang ospital ng Maynila, isa sa 6 na public hospital na minamanage at pinatatakbo ng pamahalang lungsod at nagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa lahat ng residente ng Maynila. Ang planong 5 palapag ng gusali ng MCC ayon kay Cheng ay magkakaroon ng mahalagang kagamitan na kakailanganin ng mga pasyenteng may cancer. Sinabi pa ng kongresista na dahil di naman unlimited ang pondo ng MCC, magkakaroon muna ito ng CT scan at linear accelerator para sa pagkakaloob o magkaloob sa mga pasyenteng na non-invasive radiation therapy. Libre lahat para sa Manileño, sabi ni Cheng. Sabi naman ni Lacuna, pinasasalamatan niya si Cheng sa itatayong MCC at sa suporta nito sa kanyang administrasyon at hangarin nito makapagbigay ng mas malawak na serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga walang kakayahang tustusan ito. Yan po ang naging balita po para sa lungsod ng Maynila. Ayan, tuloy tayo mga kababayan. No? Ang oras po natin, 3:08 po ng hapon, ngayon pong Huwebes. Medyo napalaot tayo, no? Ang susunod na programa po ngayon, no? Ang tabayanan nyo po. Dito rin po sa Kakampi Online. Sa ngayon mga kababayan, batiin muna natin ang lahat na nag-shoutout, no? Nakibahagi dito sa ating programang Kakampi Online, no? Teka, tignan natin, baka mawala tayo. Minsan, sa sobrang po'y mga binabate, tayo yun nga. Ayan, si Ricardo, ayun, nandun pa rin. No, hindi pa rin sila pagkikipan. Ay nako mga kabayan, bilis ng oras, 3:10 kagad ng hapon. Ngayong pong Huwebes. Lagi niyo pong antabayanan, panoorin ang mga programa rito sa Kakampi Online. Sana po ang golpe de gulat ng inyong lingkod at Truth and Knowledge na Jack Ortiz. At muli mga kababayan, sa pangalan po ng aming station manager si Ma'am Pineda Nicodemus sa RV, nakasama ko ngayon na siya pong IT namin, nagkakalikot ng mga computer dito. No? Ito po ang inyong lingkod, kakampi, ka-shoutout, kabatikusan, ka-Junang Sores nagsasabi po, God first, Pilipinas. Mabuhay po sa bayan ng Pilipino. Thank you, RV.